So, hi guys! Welcome back to my YouTube channel. So, for today's video, gagawin naman tayo ng reaction video dito sa isa pa nating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath at ito po ang ating full video reaction. And then, syempre guys, ginawa ko itong reaction video na to para makapag-comment ako at makapag-react sa ating mga inidolong artista. At muli, ako po si Master Palaboy. And then yun na nga guys, kung ayaw nyo naman po ng aking mga komento, pwede nyo pong i-skip guys ha. Pwede nyo i-skip. And then, syempre, ay samahan niyo lang ako sa aking mga ginagawang reaction video at mag-react. And then, syempre, samahan niyo ako mag-comment sa ating lahat ng ating iniidolong artista. So, yun na guys, ito natin full video reaction episode. So, let's go. So, eto na guys. Tony! Sinusundan siya nung ano. Grabe ka naman, attorney. Kung idiin mo kami, parang hindi tayo friends. Wow, friends. Akala ko ba ginagamit lang natin ang isa't isa? Close case na tayo, attorney. Nahuli na namin ang bulok sa sistema. Si Usman, diretso yan ang kulungan. At sigurado ko yan si Santiago, malapit na yung mahuli ng pulis. Duda ako kung papayag pa kayong buhay siyang mahuhuli. Ayaw mo siya magsalita, di ba? Tama si Congressman. Tama si Congressman. Pahinga-pahinga ka din pag may time. Ikaw din, Tony. Baka maaga kang kunin ng stress. Grabe ah. Are you threatening me, Ayon? Yan. Dahil kung oo, ibig sabihin may tinatago ka talaga. Interpretasyon mo yan, attorney. Sa akin lang. Sorry lang ako sa'yo. Baka mapahama ka. Grabe, Ayaw. no? Ang adik. Alam nyo guys, dun sa salaysay sa kanya, no? Nitong tauhan ng mga kapulis. Itong pulis na to, ay pwede niya naman yung gamitin, no? Pwede niyang gamitin at dapat na record niya eh. Kung may record lang talaga siya. Syempre isa yun isang pagbabantayan sa kanya. Dapat talaga pag-aralan na mabuti ni Erica, no? Para maparusahan tong mga to. Ito naman si Mel, parang nagbabalak na siya makipag-divorce. Ako si Anton to sigurado. Si Anton to. Sure ako dyan. Eh, nakasunod-sunod ah. Wala akong balak ng masama. Buti na lang. Tao ko ni Mr. Montenegro. Ma'am, pinapabantayan lang kayo. For safety niyo po. Yun ang hirap, no? Baliw yung asawa niya. Nabili mo na yung kailangan mong bilhin? Buti na lang nandyan si no? Ikaw, Si Alice. naabutan mo yung tita mo? At least, buti na lang. diba? Nabantayan niya si Mel nung guardian niya. Hindi ko alam kung guard niya or merong guard nung lugar. Wala pang movement dito pero naka-standby pa rin. Okay. Update ka asap kung may changes ha. May binabaan ng shoot to kill order para kay Edong. Papatayin talaga nila si Edong. Let's go! Nako. Kailangan tawagin kita ulit. Teka, bakit?
Nako. Iniwasan kasi nila magsalita si Edong. Sir! Nahanap na nila si Edong. Nako. Di ba ka Saan kaya? Oo, sa mga hindi pa diabetic dyan, dumating na yung cake. Ito yung totoong may sala eh. Asan ba yung mga yun? Ay naku, meron dong binubuting-ting sa loob. Alam mo naman yun, di ba? Alam nyo guys, ito kasi yung hirap din eh, no? Guys, ulitin ko ha sa lahat ng ayaw ng comment. Pwede nyo pong skip. So guys, alam nyo, ang problema lang kasi talaga, tulad ng ganito, kahit dito sa mga teleserye or movie nangyayari, is nangyayari din talaga sa totoong buhay. Which is hindi rin natin alam kung paano. Pero, for sure na nangyayari din to. Sana walang mga gantong klaseng pangyayari, no? Kasi syempre kawawa rin naman yung mga gantong tao na napagbibintangan lang, no? Yung tulad yung may shoot to kill order siya, which is kasi ayaw ngang magsalita nila si Edong laban sa kanila. Pag-iwalay yung dalawa na yun. Nagsabay pa talaga kayong mag-anak. Ano yan? Para yung mga anak niyo mag-best friend? Yan ang friendship. Oh, hindi naman ganon. Ano ka ba? Siguro na-excite lang kami nito ni Ryan, kaya pumers honor kami ng third year college sa pabubuntis. Di rin nagpatalo to, humabol din. Kaya nga. Buti hindi kasi nung ni Pastor Samuel sa impyerno. Sandali. Alam nyo, ang usapan lang naman namin ng papa nito, may diploma bago ako mag-propose. Kaya pala. Tinapos ba naman ng 3 taon yung kurso? Propose agad pa talaga. At ayun, nag-board exam ako na may sumisipa sa tiyan ko. Okay, that's all for today for history class. O, bukas may quiz ha. Nene, Ota, inom na. Ayan na, pinag-aanohan niya na. Siya talaga yung makakatuklas nito guys. Itong bata na to. Inom ka muna. Ito mo. Isarado mo. Ano ba talaga meron? Sinerch ko naman sa net. Wala naman nangyari kay Karen Davila o kay Maria Reza. Ba't parang namatayin ka ng idol buong araw? Ayan na. Nako. Tatay pa naman nito yun eh. Siyempre, hindi niya pwedeng sabihin. Next time ko na lang sasabihin sa'yo. Buti matalino si itong anak ni ni Beth. Guys, malakas lang yung kutob ko na ang makakatuklas kasi talaga ay itong bata. Yun yung kutob ko lang guys. Comment nyo na lang dyan sa baba kung ano yung sa tingin nyo na pwedeng makatuklas sa sikreto ng tatay nitong kaibigan niya. Kasi 'di ba? Kala mo mabait pero siya pala yung totoong killer. Sa tingin ko matutulungan ni Lucas, no? Kasi meron din siyang may taga-balita rin sa kanya. Yan na. Paano kayo nalaman? Men, listen up. Ayaw sumuko na maayos, dead or alive, ang utos natin. Are we clear? Let's go. Nako, sugot pa naman siya. Ano kayo nalaman, no? Hoy! Tigil! My God, yari ka Edong.
Kawawang Edong. So ngayon guys, ang huhulaan natin ngayon, sino ang unang tutulong sa kanya, no? Ano ang sa tingin nyo kung sino yung tutulong sa kanya? Si Edong ba? Si Edong ba? Si Lucas ba? Or ang kaibigan ni Erica na si Marco? Sino ang sasaklolo sa kanya? So sa lahat po dyan, no? Sa lahat na di pa nakapag-subscribe, huwag na nakalimutan i-click ang subscribe button. And then syempre guys, kung ayaw nyo pong marinig yung komento ko, pwede po nyong i-skip guys para hindi kayo ma-starve guys. So, let's go. Ay, si Lucas nandito na. Buti na natunugan niya, no? My God, buti na lang. Punta ako lang sa lobby. Ay, sige, sige. Punta ako lang sa Joey. Di kayo matuklasan ng nanay niya. Sana talaga. Ayan na. Akong bana. Akong bana. Ano ibig sabihin nito? Narinig niya. Akong bana, I love. Ibig sabihin ay ano no, maririnig sana malaman ni Beth na itong nakita ng anak niya no, para just in case maalala niya yung sinabi ni Erica, which is yung binanggit ata or nakasulat dun sa sinulat dito kay Luisa bago mamatay, 'di ba? Siya kasi yung nakakaalam eh. Bana? Naalala ko kasi noon, meron siyang sinulat, akong bana, I love you. Ayan na. Hindi pa nila mahabol, hindi na nga makatakbo. Mio. Dami niya na, sila tumatakbo yun, naglalakad lang, pilay pa. Ay, nako. Ayan na si Anton. Hey, babe. Musta ka dyan? Miss na kita. Pinasundan mo ko? Of course. Lagi kitang gustong protektahan, babe. And I don't just trust anyone. Baliw to keep talaga an to eye si on. Anton eh, no? You're my dear, sweet wife after all. Bullshit, Anton. Bakit di mo na lang ako tanungin? Ha? Why don't you just ask me? Just ask me! Go! Meron ba akong dapat itanong sa'yo? Alam niyo dapat ano no, itong si Mel dapat ituloy niya na yung yung divorce dito kasi wala namang ibang magagawang matino or wala namang magagawang maganda itong si Anton sa kanya kasi wala naman 'di bang masayang pangyayari dahil lagi na lang siyang binubugbog, sinasaktan siya kung ano-ano na lang, tapos lagi na lang siyang binabantaan, 'di ba? Dapat lang talaga na iwanan niya na, 'di ba? Alam ko kung marami sa inyo sang-ayon. Sure no na meron at alam mo kung anong sinasabi ko, Anton. Nakita ako ng tao mo na lumalabas ng law office. And? Is that supposed to be a problem? May kinalaman Ano ba kaya sa akin yan? ang pagpunta mo doon? Sigurado naman ako eh.
na hindi mo ko nireklamo. I-invite ko na nga sa'yo. Grabe. Hinayaan kitang magtagal dyan sa mga kaibigan mo, di ba? Wala ka naman sigurong ibang pinaplano. Kasi alam mo naman, what I hate the most, right? Yung Grabe. ginugulat at binabreak ang trust ko. Grabe, no? At kapag nasasaktan ako ng ganon, kung ano-anong nagagawa ko, Oh my God, Anton. I just went there to do a consultation about the contract. That's all. see? Wala naman palang problema. I love you, babe. Alam mo, sa sobrang miss ko sa'yo, iniisip kong tanggapin yung invitation ni Alice. Yeah. Para dyan na rin muna ako. As if kaya mo. Kilala kita, Anton. Hindi mo matitiis na hindi ako Alam mo, sa totoo lang, kung sinasabi niya na yun sa mga kaibigan niya, mas mapoprotektahan siya eh. Pero kung sa ganitong sitwasyon na halos wala talaga siyang ginagawa, no? Basta wala naman talaga siyang ginagawa eh, para maprotektahan yung sarili niya. Pero mas maganda kung maprotektahan yung sarili niya kay Anton, di ba? saktan. At kung naluloko mo yung ibang tao, ibahin mo yung mga kaibigan ko. Ano? You wanna start with Beth? Anton? So I guess you're just going to have to miss me. Babe? Lakas na rin mga asara. Dapat ganyan, lumaban siya. Huwag siyang magpadaig, di ba? Yan, nagagalit na si Anton. Dapat kasi sabihin na niya sa mga kaibigan niya. Nagpakalma lang siya kunyari. Pero ang totoo, gigil na siya. Sir, Tuloy mo lang ang pagsunod sa asawa ko. Bawat galaw niya, i-report niyo sa akin. Ito yung mahirap eh, no? Ito yung mahirap sa sitwasyon ni Mel, which is yung may mga tauhan si Anton na kasing sama ng budhi niya. Ewan ko ba dito kasi kay Mel, bakit kaya siya nagtitiis dito kay Anton, no? Bakit niya tinitiis? Dahil lang sa career niya. Samantalang kayang-kaya naman niya kasi 'di ba? Sikat na rin naman siya. At kung siraan man siya nito, edi ireklamo niya rin, 'di ba? Kasi totoo namang nananakit yung asawa niya. Okay? yes sir. Okay. Ibig sabihin, tauhan Ginawa mo nga ba ni, yan? ni Alice yung kanina. Parang di ko naman naririnig na sinasabi nila yan. Anong salita ba to? Bisaya? Search mo nga. Inutos mo pa. Bana. Husband. Asamang lalaki. Dumating na yung cake. Gusto niyo? Yes, cake! Tara. Ay, Pero mamaya na po pala. Bakit? Anong pinagkakaabalahan niyo? Mga pictures niyo po ni Mama nung high school pa po kayo. Doon nga po kayo, bata-bata niyo pa po. Ano bang tingin mo sa amin? Pinanganak kami ng matanda. Oh, kung gusto niyo ng cake, sumunod na lang kayo ha. Puntahan niyo na lang. ay, mukhang
Sa tingin ko, sinenyasan niya yung anak niya. Kayo guys, hindi ko alam kung napansin nyo. Pero sa akin, yung napansin ko lang, sinenyasan niya yung anak niya na ikunin or itago yung book or yung parang mga larawan na yun. Siguro may binabalak si Beth. Hindi ko alam hindi ko sure basta yun yung nakikita ko lang. Diba? May kutob na siya. Ay nako, wala nang tatalo sa kalokohan nito. Oy, hindi yan totoo ha. Ano hindi? Malapit na kang maging santo tong si Lizel sa mga pagtsatsaga sa'yo eh. Oh, nalala nyo to. Bigla siya nawala buong araw. Sa sobrang panik ni tita, pinaghanap niya tayo lahat. Oh, eto pala. Tana? Never ko narinig yung term na yan kay Luis. And you think that's her boyfriend? I mean, obviously, love note yun. Pero kung may boyfriend nga, then why did she keep it a secret from us? Bakit? Do you think may kinalaman siya sa nangyari kay Luisa? Ng bayan, nag-hiking. Eh kasi naman, nag-away kasi kami nito noon. Eh, na-heartbroken ako. Kala ko maghihiwalay kami. Kaya nagpapalamig muna. Palibas sa mga wala kayong girlfriend nung panahon na yun, kaya hindi kayo makarelate. Yun talaga yun. Teka, nag-hiking ka pa rin ba hanggang ngayon, di ba? Bahay, ibang klase na tong kaibigan natin. May snow na yung inaakyat. Eh, dapat nga may aakatin pa ako ng summit na mataas. Kaso, nung nabalitaan ko yung mga nangyayari dito, hindi ko na muna tinulog. Bad. Sa tingin ko, kaya siya umuwi dyan para maprotektahan niya rin yung sarili niya, di ba? Siguro may may binabalak. Siyempre, pag isa lang sa magsalita sa mga yun, possible na saktan din niya. Parang parang inosente pero sa likod niya is siya talaga yung tunay na masama or siya yung pumatay talaga kay Luisa, guys. Hindi mo makikita sa mukha niya pero masama pala siya. Laging etong na yan. Hanggang ngayon ba naman ang gugulo pa siya dito? Di pa ba siya nakontento sa ginawa niya dati? Teka. Ba't nagigil sa inyo mga kaibigan na yun? Pero, totoo ba yun? Nag-aaway sila ni Luisa sa drugs? Isa ka rin pala sa mga nagpapasgam sa mga chismosa dito, no? Never nag-drug si Luisa. Ayan, patay na yung tao hanggang ngayon sinisiraan niyo pa rin. Ito namang si Beth, hot agad. Kaya nga nagtatanong kasi hindi ko kilala. Tama na yan. Yan. At ikaw, Beth, bakit ba ang hirap para sa yung tanggapin na pwedeng Yan na. balik ka rin? Tama. At least napapaisip na si Beth. Lo, nakatakas pa to, nakatakbo pa. Kawawi sa mga pulis. Ayan na, di na siya makakatakas niyan. Ay, baka tumalon siya dyan. Ayun na lang yung natatanging paraan para makatakas siya. Pero guys ito lang hindi ko lubos maiisip na paano sila natatakasan ni Edong, di ba nga may pilay siya. So, ibig sabihin itong mga pulis na to medyo eng. Kawawi sa mga pulis Hindi na nga makatakbo, hindi na makalakad ng maayos. Matatakasan pa ata sila. Ano ba naman? Pero sa tingin ko ang plano niya Edong dito. Pero mas maganda na rin na makatakas si Edong para mas maligtas siya, and then alam naman natin na wala siyang kasalanan at ang mga kapulisan lang dito yung naghubog sa kanya para maging ganyan. Oh my God, ano kayong gagawin ni Edong? Miguel! Nasa kamay! Hindi, patay ka! Wala, tatalon to.
Pero 'di ba naka-order na yung shoot tungkol sa kanya. Tatalon siya guys. Makakaligtas to. My God. Baril pa siya? Tama na yan! Bawal ka rito! Ano kaya nangyari? Tamaan kaya si Edo? Oh my God. Wala pa rin. Ayun guys yung mahirap sa sitwasyon ni Edong, no? Wala talagang choice kundi tumalon doon. Pero hindi ko alam or hindi natin alam kung tinamaan ba siya. Kasi 'di ba nagpaputok na sila ng baril sunod-sunod bago siya malaglag. So yun ang ating dapat makaligtas si Edong dito guys para lahat ng masasama talaga, yung mga totoong masama, sila yung dapat magdusa, hindi si Edong. Kung buhay pa o nasawi sa Santiago, kaya patuloy pa rin ang recovery operation para dito. Hindi pa patay kapatid ko. Nang gulo ka, baka di ka nabigyan ng impormasyon ng mga polis. Bakit ako maniniwala sa'yo? Hindi ba gusto mo mamatay kapatid ko? Ilang beses ba niya kailangan sabihin sa'yo na gusto niyang buhay si Eto? Na gusto niyang patunayan na wala siyang kasalanan. Kahit nasiraan na ng bait at gusto siyang patayin. May jowa ka na? Tama. Kaya ba secret, Luisa? Kasi si Angelo at Lizel namin. So yun guys, hanggang dito na lang muna ating reaction video dito sa ating inaabangan. Ito po ang ating What Lies Beneath. Grabe yung episode ngayon. Mukhang kinabahan. Kinabahan talaga ako talaga guys dahil sa sitwasyon ni Edong, which is yung corner na siya at buti na dumating si Lucas para ma-distract. Pero hindi natin alam kung anong totoong nangyari kay Edong. Nabaril ba siya or bumubuhay pa ba siya? So yun guys, thank you so much sa inyo lahat. God bless you all and syempre, have a nice day.